Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amer from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, katay na angels numbers. July 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa among subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabanan po sa yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading, sa mga nag-hype, sa na-card mo ng aking video. Yan, maraming salamat. Kung gusto mo ng personal reading para sa details, ilalagay ko dyan yung Facebook ko sa aking video. I-check nyo na lang para hindi rin kayo ma-scam kasi may nagagaya sa akin para sa details. Yan. Pwede kayo magtanong. General reading, energy reading tayo. Vice versa, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng ilabas ni baraha. Hindi yung negative warning yon. I-analyze nyo, i-reverse nyo, gawa kayo ng parang para maiwasan nyo, okay? Para hindi maganap o mangyari. Okay, tingnan muna natin. Aries. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo. Yes, maybe in the past, there's a battle or may mga kinaharap ka talaga na hindi naging maganda, no? Na situation into your life. But still, nandun yung point na you're standing naman din sa ngayon. You give your effort and hard work naman kahit papaano. Nandito ka sa sitwasyon mo na mas pinapahalagan mo this time. Yung sarili mo, yung trabaho mo, yung ano yung meron ka sa ngayon. And may mga happiness ako nakikita o may mga excitement ako na nakikita pagdating sa iyo. Andito na yung point na may mga sitwasyon daw na na parang you hiding your feelings maybe sa iba. Pwedeng hindi mo ipapakita yung totoong nararamdaman mo. Parang ikikip mo lang yon sa nakikita ko. May mga dissatisfaction o may mga feeling stuck maybe sa iba, nagkakaroon mga self-questioning, may mga on and off action situation, may mga bagay ka na naiisip o iniisip o naiisip na you still holding, may mga lungkot, may mga panghihinayang o may mga feeling failure or pinagsisisihan maybe sa iba. There's a sadness or loneliness na nagaganap o nararamdaman mo this time, na andun din yung point na may mga bagay ka na tinitimbang or maybe na yung iba sa inyo is na naiipit ka sa gitna when it comes sa situation mo or nandun yung point na meron ka talagang pinag-iisipan, sinisiyasat, naghahanap ka ng katotohanan, dapat ba ganito, dapat ba ganun, eto ba, dapat ba, kailangan ba, pwedeng nahandoon ka na sa point na yun, sa nakikita ko sa iba sa inyo. But still, kung ano man yung mga magaganap na yun, ang nakita ko naman malalakpasan mo siya kasi is nahandun yung point na there's a new journey happen into your life. Yun ang nakita ko. There's a victory and success pagdating sa iba sa inyo. May mga pursuing idea ako na nakikita or kung may mga pursuing idea kayo, i-pursue nyo yun kasi magsasucess talaga siya. No? Or may mga creation na gagawin or sa iba sa inyo is magkakaroon daw kayo ng mental clarity dito. There's a truth happen. May mga lalabas na katotohanan sa iba or may mga bago kang pupukusan this time. May mga success or maybe this a breakthrough para sa iba or yung iba naman sa inyo is idea nyo yun no? Or pwede rin na you starting na magkakaroon ka ng pagko-concentrate sa mga bagong gagawin mo, sa work mo, sa pera mo, sa stability mo. Yan, may mga kukumpunehin na ayusin or mag-focus ka sa pangarap mo this time sa nakikita ko sa inyo. May magtatapos din sa iyo, no? May pagtatapos, ako nakikita, may mga transformation happen ako nakikita sa iyo or may mga bagay ka na isasaayos this time o aayusin, pwedeng sa pera, pwedeng sa mga nakakausap, ganyan. Or pwedeng may mga isasaayos kayo. May paglipat din ako nakikita, hindi ko alam in what way. Pwedeng dilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng lugar, ng place, tirahan, pang umaga, pang tanghali, pang gabi, section 1, section 2. Basta may paglipat Kung ano man paglipat na yan, or maybe someone, no? Pwedeng nahado sa point na yon. Pwedeng, yung sa loss na ito, maybe
matagal na itong loss na to, no? Sana wala namang mawala ang buhay naman. Pero yung iba sa inyo, this is the past. But still, there's a loss. Ako nakikita sa inyo rin, ano? Marami ibig sabihin ng loss of hope, loss of trust, loss of someone, loss of pet, loss of something, valuable things, mga ganyan. Ako nakikita sa inyo. Yun. Met malungkot yung iba. Alam mo, there's a situation na you still holding. May ganun sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, may mga bagong idea, bagong project, but still, there's an achievement ako na nakikita. Congratulations. Hindi siya malaki pero there's a growth and achievement na magaganap pagdating sa iba sa inyo. Oy, great blessing. Ito na nga. We have the 666 connected sa ito, or ito yung lucky number mo maybe, or kung ano man yan. Okay. Congrats sa iyong great blessing. Self-love, boundaries, need, good vibes, wisdom, understanding, letting go. Okay, kung may mga dapat na i-let go or matatapos, ganyan, gawin na, o may magtatapos talaga, no, sa iba sa inyo, yun. May nakikita akong move on Sana walang magkaroon ng separation, ano, hope wala naman, no, kapit lang, okay? Nurture yourself, your needs, desire, and boundaries. Let go of things that are weighing you down. Siguro alam niyo na yon. Ano yung mga sitwasyon na nakapagpapa-down para sa inyo? Ano yung mga sitwasyon na hindi ka, kahit sabi, hindi ka umangat-angat, no? Hindi ka makaahon, kahit na nakahakbang ng isang paa mo, bumabaksak. Ano ba yon, di ba? Pag-isipan mo maigi, and you need to let it go nga tulad ng sabi ko kanina. Sabi rin ni Card. And then also, make space for something meaningful and expand your spirit to all areas of your life. That big love, opportunity, or job needs to squeeze in somewhere. Kailangan mo magkaroon readjustment, kailangan mo ma-overcome yung sitwasyon o i-squeeze mo siya. Ibig sabihin, paguhin, palitan, i-let go, itapon. Joke. Ate Father, nasa sa'yo yun. Basta kung ano yung mga sitwasyon na yun. Diba? Kailangan mong gumising. Mga gano'n. Kailangan mong magkaroon ng self-evaluate o i-evaluate yung sitwasyon, yung mga gano'ng sitwasyon. Kailangan, you need to learn from the past din kasi, no? Pag may time, ganyan. Okay, tingnan natin yung energy mo. Parang may nadidinig ako. Ano yun? May nadidinig. Hello. Hello. Disturbing. Tingnan natin, energy ni Aries. Energy ni Aries. Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na sa iba sa inyo, magkakaroon na kayo ng, there's a clarity situation no, yan. Magkakaroon kayo ng clarity this time na sitwasyon, maaring unti-unti mo nang makikita yung hope o liwanag ng situation, ganyan. Kaya papunta ka sa happiness and fulfillment when it comes sa sarili mo, ganyan. Sa iba sa inyo, maaring mas more ka mag-focus sa sarili mo, mas mamahalin mo yung sarili mo, mas papahalagan mo yung sarili mo, o nandun yung point na iba sa inyo is yung mga taong mahal mo sa buhay. Pwedeng sa iba ganyan. There's a new beginning happen into your life sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa yung energy mo, may mga bagay ka daw na pinag-iisipan. No, may mga bagay ka na iniisip, na gusto mong aksyonan, gusto mong desisyonan, gusto mo ng clarity, or may mga bagay ka na gusto mong itama, or i-correct, or kung ano man sitwasyon yan, na doon ka sa point na yon, or gusto mo talagang ma-achieve ito o ma-fulfill, may mga bagay ka doon na iniisip gano'n. So, iba naman sa inyo, yun nga, tulad sa iba sa inyo, happy naman yung energy. So, nakita ko siguro nga, may nakapagpapasaya sa'yo, may ginagawa kang nasisiyahan ka, may mga kaganapan na nasasayahan ka, o nakaramdam ka ng happiness, mga ganyan, o baka naman may mga nararamdaman kang joy when it comes sa yung mga creativity, o may mga nakakasalamuha ka, di ba? Na nakapagpapasaya sa'yo, or creativity na ginagawa mo nakapagpapasaya sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon. Sa iba sa inyo, yung energy nyo is, may mga sitwasyon daw na mag-ingat na lang kayo sa sarili nyo, mga
pananakit ng likod, batok, balakang, balikat, mga ganyan, bandang likod, yan, ingat kayo. Kumbaga, there's a painful din situation, ano, ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba, syempre, hindi naman mawawala yung sadness sa inyo. May mga sadness, siguro, may mga sitwasyon na nagkaroon in the past ng mga deep wound, mga ganyan, may mga sitwasyon na yung iba sa inyo kasi you are very denying when it comes sa sarili mo eh. May mga denying situation ka rin na doon sa point na yon. O pwede rin sa point na yun sa inyo eh, naghahanap ka talaga ng tamang direksyon sa buhay mo na pwedeng nalilito kayo sa kaliwa ba ko o sa kanan, mga ganyan sitwasyon. Yun. Ako nakikita sa iba sa inyo. Tingnan natin parating. Ay, anak. Bakit? Nandito yung anak ko. Parating kay Alice. Talaga. Sandali anak, ano ba yan? Hindi makita ni mama. Sa pag-iwas, hindi. Dali lang, ate de. Aba na iyo. Unay-chan, unay-chan. Okay, parating sa iyo. Anak, gamin. Gamin ne? Gamin ne? Gamin ne? Gamin ne? Tawa ako sa anak ko eh. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is magkakaroon daw ng mga, there's an achievement. Kumbaga, may achievement ako nakikita sa iyo. Congratulations, may achievement of goal. Hindi siya ganun kalahab, but still, there's an achievement and success na parating sa iyo. May abundance na darating sa iyo. Good news, happy fulfillment ako nakikita sa iyo. And then also, parating sa iyo is, yun nga, magkakaroon ng mga recovery, or mga material happiness, increased situation, ganyan. Ako nakikita sa iyo, din na makaparating, may mga papasok din ng mga opportunity o kaya pera sa iba. Sa iba sa inyo, mga bagong trabaho ito or mga bagong pagkakaperahan, mga ganyan. O kaya, tulad ng sabi ko, baka malipat ka, magkakaroon mga shifting, mga ganyan. Ako nakikita sa inyo. And then also parating din sa iyo is may mga ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ano to? Pwede kasi siya na medyo maraming mangyayari. Maraming kaganapan na hindi mo aasahan. Kumbaga, expect the unexpected situation. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. And then also, parating sa iyo is bakit kaya nai-stuck ka? Ang nakikita ko sa iyo, iba sa inyo nai-stuck daw kayo eh. Or there's a situation na nai-stuck. Yun ang nakikita ko dito. May sitwasyon na nai-stuck or mai-stuck. May stagnant, mga ganyan. Parating din sa iyo is, may hinihintay ka raw? May paghihintay no? May mga hinihintay yung iba sa nakita ko dito. Sa iba naman is may mga getting together, either mga close relationship, family unity, or reunion man yan, or mga surprise parties, event, pwedeng sa iba ganun. May mga situation na you will enjoy the fruit of your labor and success. Baka may ginawa ka, di ba? May enjoy mo daw yon. May mga having fun, happiness, and enjoyment, mga isa-celebrate. Ako nakita sa iba sa inyo, baka may mga kasalan situation, pag-uusapan sa kasal, mga anniversary, mansary, or pag-uusapan yung kasal, o kaya may mga pupuntahan kang kasalan, may mga ikakasal, pwedeng nandun sa point na yon sa iba sa inyo. And then also is, mag-ingat ka na lang pagdating sa iyong kaperahan. Okay? Medyo, ang nakikita ko sa iba sa inyo, either just mas stagnant ito or mas stuck yung
pera mo sa nakikita ko dito. Kaya try to make it balance yung situation sa nakikita ko. Pero after naman doon, as long as you are more on focusing, mas more ka magiging patient at mas more ka magiging pursuing this time, magsasucess daw ito. Yun ang sabi. Kailangan lang siguro, pero tingnan pa rin natin yung mamaya yung pera mo. Kasi ang iba sa inyo, kailangan daw nang baguhin nyo yung pananaw sa inyong kinabukasan. Kailangan nyo daw magplano, kailangan nyo talaga ng strategy. Yun ang sabi, focus, strategy. Kailangan mo daw na manindigan talaga. May taong naghihintay, ano. May marireceive ka raw. May mga opinion, ako na nakikita. Yeah, may mga gathering, ano. May mga opinion or advice ka na marireceive. Sabi to, uy, mag-ingat ka rin, ano. Okay ka ba? Kasi baka may mga masamang pakiramdam ako nakikita sa iyo eh. Yan. Ingat ka na lang sa sarili mo. Pwedeng makakakabagang ka, magkaka-LBM ka, mananakit yung bandang tiyan mo, o bandang gitna ng katawan. Sa iba sa inyo, meron akong tao na nakikita na medyo ma-pride siya. Hindi ko alam sino eh. Pero ma-pride siya. Sa iba sa inyo is ingat daw kayo kasi is hindi nag-i-stable yung pera, no? Ay, kaya pala may basa. Hindi siya nag-i-stable yung pera mo. Kaya ingat kayo sa pera. Tingnan pa rin natin. Dapat iwasan ni Aries. Kaya pala sabi ko parang basa yung braso ko. Ay, yung kamay ko. Dapat iwasan po. But still, congrats sa blessing at fulfillment and happiness na makagaganap sa iyo. Diba? Hindi ka na pinababayaan ng universe. Yan nga lang, yung iba sa inyo, kailangang may mga ilat ko lang. Or baguhin, tulad ng unang sinabi ko sa inyo. Okay, dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan mo. Iwasan mo na hindi ka maging maingat. Yun ang sinasabi. Iwasan mo hindi ka maging maingat sa mga pananalita mo, sa action, decision mo, o sa mga ipupursue mo this time. Iwasan mo din yung mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ng gulo. Mag-ingat ka, mga salita mo ha, yung mga pwede magkaroon ng struggle, magkaroon ng mga hindi magagandang outcome. Mag-ingat ka, no? Iwasan mo na hindi mo gamitin yung talino mo, yung karunungan mo to clear or para magkaroon ng clarity when it comes sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa proyekto mo, sa mga decision mo, sa mga pagpapasya mo, sa mga fokusan mo. Kailangan mo rin ng disiplina, no? Or you need discipline. Kailangan magkaroon ka ng rule system into your life. Yun ang sinasabi. Kung may mga bagay na kailangan ilit ko. May mga bagay na ikat. Huwag ka magda-doubt. Kailangan focus. Kailangan huwag kang malito. Huwag, kumaga, handun din yung point na kailangan, kasi you need to create something new no, sa sarili mo. Siguro, sa iba is kailangan may baguhin ka talaga. Yun ang sinasabi dito, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, wag mo kakalimutang mahalin yung sarili mo, iwas ka sa mga taong sinungaling, sa mga taong magiging tanga ka, o kaya is gagawin kang tanga sa mga taong, or kung ikaw ito, wag mong gawin, di ba? Kung nag-entitle ka, mayabang ka, matigas ang puso mo, wag mong gawin. O kaya kung mga taong ganun, umiwas ka sa mga taong ganun na hindi kailangan. Yun, ingat-ingat na lang din kayo. Okay? May mga bagay din na kailangan nyo rin panindigan sa buhay. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries in love. Siyempre, yung sabi ko sa inyo, tulad kanina, di ba? Yung mga pera nyo, ingatan nyo. Yung mga poot, galit, hindi pagkakasundo, magmadali sa lahat ng aspeto ng buhay. Don't rush. Slowly but surely lang. Buwas ka sa mga sitwasyon na pwede magkaroon ng mga salungatan sitwasyon. Ganyan. Malos of balance ka, ingat ka. Love. Vice versa. Ay,
Devil. Okay, when it comes sa love, kung single ka, sa mga single dito, you are more on focusing sa sarili mo. You are more on focus sa your goals, sa trabaho mo, ganyan, sa pamilya mo, sa business mo, sa stability mo, yun, sa iba sa inyo. Pwede may nakakausap ka sa iba sa inyo, no? Yan, yung iba sa inyo, may mga nakakausap na daw kayo. Itong tao na to, stable naman siya sa nakikita ko sa'yo dito. Pwede mas maida to sa'yo, or kung hindi man, sa iba sa inyo, this person is stable in life. Nandun yung, may pagkamabait siya, yun nga lang, may something sa kanya. May something. Pero malalaman mo yan, darating din ang panahon, malalaman mo siya. Basta may something sa kanya. Ingat ka na lang din. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, sa nakikita ko dito, nagkaroon ng movement, pero kasi dito sa sitwasyon, magkakaroon uli kayo ng connection, either magte-text ka sa kanya, makipag-communicate ka sa kanya, or siya ito sa'yo, no? May mga ganun. Still interested pa rin naman siya sa'yo. Ang isa sa inyo, feeling stuck pa rin, kahit pa paano. Kasi dito sa sitwasyon, gusto pa rin bumalik ng isa. Gusto pa rin niya, kasi sabi niya, I want forgiveness. Mahalaga pa rin siya sa akin. Pero hindi ko alam, tatawagan ko ba siya, text ko ba siya, andun yung takot, andun yung stress, anxiety, or andun yung pagkabalisa nitong tao na to, no? Pwedeng naiisip ka talaga niya or nahahatak pa talaga itong tao na to sa nakaraan. Or pwede rin kasi nandun sa point na nagkakaroon talaga siya ng regretting, no? Pwedeng na to. Sa iba dito is pwedeng napapanaginipan ka nito. Yan, baka binabangungot siya sa kanyang ginawa pagdating sa iyo. Pwedeng nandun sa point na yon. Yun na nakita. Pero sabi niya dito is mahalaga pa rin siya at still interested pa rin siya sa dito sa iyo, no, vice versa. Yun na nakikita ko sa kanya. And then also, kung kayo is may third party relationship, alam mo yung iba sa inyo, no, match kayo. Kasi match yung energy nyo kasi someone's obsessed when it come in this connection. Maybe ikaw or siya sa'yo, maybe nando sa point na yun. Iba sa inyo, pwedeng 6 years kayo, 11, 10, 14, 6, 5, 2, 9, pwedeng nandun sa 15, or less, more, ganyan. Yung years nyo, no? Months man yan, years man yan, or days man yan, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. And then, yun nga, sa mga third party, is, pwede may anak kayo? Yung pala, yung anak nyo, puro panganay, yun. Hindi, wag naman sana. May anak kayo? Isa, dalawa, something, tatlo, ganyan. Sa iba naman sa inyo, kasi either nakokontrol ka ng sitwasyon, ikaw yung gumawa, or maybe ikaw yung gumawa ng third party. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung hindi man ikaw yung gumawa ng third party, maring alam mo man siya na may third party, pero nakokontrol ka ng sitwasyon. Nandun sa point na yun. Kung maga nandun yung point na nagpo-forgive ka na lang, pwedeng nandun sa, o kaya naman nagbubulag-bulagan ka na lang. Diba? Well, choice mo naman yan. Ikaw naman ang gumawa, ikaw naman ang pumasok, diba? Hindi man ikaw gumawa, pero ikaw ang pumasok. Pwedeng nandun sa point na yun, diba? Well, it's your choice kung gusto mo umalis or hindi. Yun, na-stuck ka kasi, no, na-stagnant ka. Yun ang nakikita ko dito. Siguro nga, nakakabaliw, sabay ka na. Ate, gago. Sorry. Baka nga, syempre, handun yung obsession di ba? Okay. Kung kayo naman is walang third-party relationship. Kung wala kayong third-party relationship, ganun din naman, nandun yung obsession with in this connection, nandun yung suporta, nandun din naman yung mga pagpaplano, nakikita ko, stable. Iba sa inyo, maaari mas patanda to sa inyo, or ikaw, no? Or maybe stable lang siya ikaw ang stable or siya yung stable.
Pwedeng nandun sa point na yun. But still, nandun yung pagpapahalaga. Mahaba yung pasensya ng isa, no? Sa nakita ko dito. Pwede rin yung isa sa inyo is kahit may mga gustong sabihin, hindi niya masabi, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Pero dito, hindi naman maaalis yung sitwasyon na pagsisinungaling. Hindi maaalis yun. Pwede rin kasi na ang isa sa inyo is may habit talaga, no? Ganyan. May mga habit ba kayo? Or may isa sa inyo, either there's a habit situation. Sa connection, may mga excitement. Ako nakikita, pwede may mga excitement plan kayo na pinaplano or siya ito sa'yo, ikaw sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yon. O may mga ikaka-excite ka sa relasyon na to. Yun. Tingnan natin na iyong trabaho or money. Kamusta po yung trabaho or money ni Aries? July. Sean. Uy. May nagsusugal ba sa inyo? Iwas kayo sa sugal, ha? Nakita kasi ako nagsusugal, eh. Tapos sa relasyon, may pagka-player yung isa. Okay, trabaho and money. Sa trabaho mo, puro ano to, Ingat kayo sa ano, ha, sa mga apoy, sunog, mag-check kayo, ha, ng mga battery nyo, ng mga saksakan, may nakabukas ba na gas, mag-check kayo, mag-double check kayo. Okay, maging aware kayo, ha. Okay, pagdating sa trabaho mo, hindi ko alam why, but still, nasa stagnant ito, no, sa nakikita ko sa dito. May mga frustration, o kaya is may mga nawawala sa plano. Pwede rin doon sa point na may mga delay sa iba. Ganyan. Sa success mo, sa pera, medyo delay siya. But still, hindi ko naman nakikita na mag-empty ka. No? Kahit paano meron naman. Pero, madidelay ito. No? Sa nakikita ko dito. O baka may mga i-delay ka, nadidelay, mga ganyan. O kaya naman, kung may mga unfinished business pa, 'di ba? Pwedeng na-handle sa point na 'yon. Pero when it comes to choices, mag-ingat ka na lang ano kasi may mga regretting situation kasi ako na nakikita pagdating sa iyo. Sa iba sa inyo magkakaroon pa daw kayo ng mga few options pagdating sa mga trabaho nyo o sa mga opportunity na darating sa iyo, ganyan. Yung iba, may mga few option, may mga mangyayari pa na pagbabago. Yun na nakikita ko dito. Sa iba, sana wag naman lahat, sana wag lahat. Pero may work kayo. Pero dito kasi sa sitwasyon mo is, sa iba lang naman. May mga failing situation kasi ako nakikita eh. Sana yun ang iwasan nyo, yung magkaroon kayo ng failure situation pagdating sa pagpapatakbo ng pera nyo, sa trabaho nyo, sa mga desisyon nyo. Give your effort and hard work sa nakita ko sa'yo dito, no? Yun. Talagang as in, pag-isipan mo talagang maigi, paano mo i-manage yung pera mo, paano magiging maganda lalo yung trabaho mo, o paano mas lalago yung trabaho mo. Kailangan mo rin kasing kumilos. Kailangan mo rin mag-action. Kailangan mo mag-prepare or mag-explore ka, no? Kailangan mo maging adventurous, try and try until you succeed, mag-progress. And try new experience, try new things, try and try lang, ganun. Kailangan mong lakasan kasi yung loob mo, no? Yan, yun ang kailangan mo magplano. Kailangan mo rin na magkaroon ng paghihigpit din sa trabaho man yan o sa kaperahan mo. Yun ang gawin mo. Hindi porket yung mga blessing ay nahandyan
mag-i-stay ka dun. Hindi naman panghabang buhay yun, di ba? Kaya ingat pa rin kayo, ha? Kailangan put your effort. Tandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Nobody can control you. Ikaw ang magpapalagaw ng sarili mo. Ikaw ang magkikilos. Ikaw ang magpe-prepare. Ganyan. Ikaw yung mag-a-action. No? Kailangan ganun. Arigato naman si God bless.